Ingatan mo yung pera mo. Here's 5 things I would never spend my money on again after making 32 million online. Number 1, business with high overhead. We tried it. Laundry shop, restaurant, spa. Millions ang nalabas namin. Ang problema, bago ka pa kumita, ang dami mong binabayaran. Rent, employees, utilities, permits, and kahit mahina yung benta mo, tuloy-tuloy pa rin yung gastos. Pag ganun yung negosyo mo, may mga physical store, sobrang laki ng kapital, sobrang bagal ng ROI. Yung iba nagsara na lang bago pa nila mabawi yung kapital. Hindi ko sinasabing pangit yung traditional business, pero kung beginner ka at limited yung capital mo, sobrang risky niya pasukin. Pangalawa, fake gurus selling shortcuts. Isa rin ako sa mga nabudol ng ganitong mga offer before. Ang dami kasing magagaling magsalita online, ang gaganda ng mga content, pero nung time na nagbayad ako ng courses nila, sobrang kulang sa substance. Doon ko na-realize na iba yung magaling lang magsalita at magaling magturo at mag-produce ng result. So, wag tayong magpa-hype lang. We need receipts. Pangatlo, lifestyle expenses that don't pay me back. Kasi before, sobrang hilig ko mag-swipe dito, shopping doon, travel, kain sa labas, manlibre ng friends. Wala namang masama doon. Pero ang tanong ko ngayon sa sarili ko palagi, may babalik ba na income dito? Kasi kung wala, hindi ko na siya inuuna. Mas gusto ko na lang ilagay muna yung pera sa mga income generating asset. Kasi madali naman na yung lifestyle kapag kumikita ka na. Eto pang-apat, ang daming ganto, guilty ako, ganto ko dati. Buying things just to look successful. Kasi dati gusto ko rin talaga pakita na successful ako Pero ngayon, mas gusto ko low-key na lang. Pero malaki at madami yung cash flow ko. Kesa mukhang mayaman pero baon sa utang. Status symbol don't build wealth. Cash flow does. Number 5, you will not expect this. Ito siguro for the record yung pinakamahal na binayaran ko. Ang daming opportunity yung sinayang ko kasi feeling ko hindi pa ako ready. And looking back, mas mahal ang cost of waiting kaysa cost of starting. Sabi nga, yung pagrisisi wala naman sa umpisa. Laging nasa huli. Anyway, di naman na natin siya mababalik. That's why I chose a business model na mababa ang overhead, walang inventory na kailangan i-imbak, at hindi mo kailangan gumastos ng millions para kumita. Kasi after trying different businesses, it's not just about how much you can earn. It's about how much risk you have to take to earn it. I do dropshipping, wholesale, and retail na hindi ko kailangan lumabas ng bahay para makabenta. Through social media and the system, the business keeps working kahit nandito lang ako sa bahay. For the past 5 years, ito rin naman yung tinuturo ko dun sa mga libo-libong taong nag-guide ko, kasama na dyan yung mga nasa abroad. Na 2-3 jobs pa, pero kaya pa rin nilang i-manage ang business during their free time. Kaya kung may isang bagay ka natatandaan sa video na to, don't just spend your money. Learn how to make your money work for you. Because these 5 lessons can save you years of mistakes and save your hard-earned money. Huwag mo akong kalimutan